Huwag na huwag mong lalaitin ang rosaryo. Kung ayaw mo mangyari sa iyo ito. Ka-queers, may isang bagay po na hindi mo dapat gawin sa rosaryo. Dahil kapag ginawa ito ng isang tao, hindi niya po magugustuhan ang maririnig niya pagkatapos. At higit pa po roon, 15,000 na demonyo ang agad po na pumasok sa kanyang katawan. Hindi po ito urban legend. Hindi po ito katang-isip. Ito po ay dokumento po sa kasaysayan po ng simbahan. At ito ay kwento mismo ni Saint Louis de Montfort, isa po sa mga pinakamalaking tagapagturo tungkol po sa rosaryo. Pero bakit pinayagan ito ng Diyos? At anong sinasabi ng Biblia dito? Ngayong araw po ipapaliwanag natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kwento tungkol po sa rosaryo, si Saint Dominic. At ang isang tao po na nagkamali ng napakalala. 13th century nga po sa Carcassonne, France. Habang nangangarap po si Saint Dominic tungkol po sa Santo Rosario, ang kapangyarihan nito, ang 15 mysteries nito, ang biyayang dulot nito, may isa pong lalaking heretic, matigas ang puso, makademonyo ang pananalita, ang siyang lumapit po at nilait ang buong debosyon. Hindi lang po basta pagbabaliwala, hindi lang pangungutya, kundi public blasphemy, mockery, pananakit po sa debosyon kay Jesus at kay Maria. Ang ginawa po niya, ginawang biro po ang mysteries. Kinutya ang bawat Hail Mary, pinagtawanan po ang pasyon, minamaliit po ang mahal ng Birheng Maria. At dahil malakas po ang impluensya niya, maraming tao po ang napaniwala. Maraming tumigil magrosaryo. Maraming lumayo sa katotohanan. At doon po ayon nga po sa kwento, si Saint Louis de Montfort, pinayagan ng Diyos ang isang mabigat na konsekwensya. Hindi bilang parusa lamang, kundi bilang pagbubukas ng mata ng lahat sa katotohanan. At ano pong nangyari? Ayon po sa tradisyon, 15,000 demons ang agad na pumasok sa lalaki. Bakit 15,000? Sinasabi po na 1,000 demons for each of the 15 mysteries na nilait niya at nilapastangan niya. Sobrang bigat pong ginawa niya. Hindi lang po niya tinanggihan ang rosaryo, ginawa pa niya itong kasangkapan upang ilayo ang ibang kaluluwa sa Diyos. At ang demonyo po kapag may taong nagbibigay po sa kanya ng permiso, ako po, sa pamagitan po ng mortal sin, ng blasphemy, ng mockery, ng hatred of Mary, hindi po niya ito palalampasin. Sa pagkakataon pong ito, hinayaan po ng Diyos bilang lesson, hindi lang po sa kanya, kundi sa buong bayan. Ang lalaki po ay inangkin ng 15,000 demons, at ang katawan po niya ay ginawang tirahan ng impyerno. Sobrang matindi po ang posesyon. Walang makapigil, walang makapagpatahan, walang makapagpagaling. Kaya mga magulang po niya, sa huling pag-asa, dala ang anak na halos hindi na tao. Lumapit sila sa kay Saint Dominic. Now, hinawakan po ni Saint Dominic ang rosaryo, humarap sa lalaking puno ng demonyo, at nagsimulang ipagdasal. Nang magsimula niyang bigkasin ang Hail Mary full of grace, naku po, nagsisigaw ang mga demonyo. Nanginginig, pumapalag. At sa bawat Hail Mary, 100 demons would fly out of his body in the form of red-hot coals. Isipin niyo po yon. May nakikita ang mga tao na mga nagliliyab na baga. Lumalabas sa kanyang bibig, sa ilong, sa dibdib ng lalaki. Ito po ay sa bawat dasal ng Hail Mary. At habang patuloy po ang rosaryo, paunti-unti ng paunti-unti ang demonyo. Hanggang sa matapos po ang 150 Hail Marys, naku po, wala nang natirang demonyo at lumaya na pong lalaki. Naging katoliko na, naging deboto na, naging kasapi na po ng Confraternity of the Holy Rosary. At ang mas nakakamangha po dito, marami pang ibang heretics na saksi po sa himala ang nagsisi at nagbalik loob din. Now, sabi nga po ni Saint Louis de Montfort, heretics have a horror of the Hail Mary. Mas pipiliin pa nilang magdala ng makamandag na ahas kaysa sa rosaryo. Bakit? Una po dito dahil ang rosaryo po ay tungkol kay Jesus. Ang buong misteryo nito, ang joyful mysteries, sorrowful mysteries, glorious mysteries, ay buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po dahil ang Hail Mary ay Bible verse. Ang Hail full of grace ay sa Luke chapter 1 verse 28. Ang Blessed are you among women ay mababasa sa Luke chapter 1 verse 42. Ang Mother of my Lord ay mababasa sa Luke chapter 1 verse 43. Maliwanag po yan. Pangatlo, dahil po ang demonyo ay takot kay Mary. Hindi po dahil siya ay Diyos, hindi po, kundi dahil siya ay babae sa prophecy. Maliwanag pong sinasabi. In Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman. Mary is the woman, and Jesus is her seed. Maliwanag po yan. Pangapat po, dahil ang rosaryo po ay exorcism. The Hail Mary is a hammer that crushes the devil. Sabi nga po ni Saint Padre Pio, the rosary is my weapon. Now, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng dalawang bagay. Una, biblical truth.
Dahil God punishes those who mock the holy. Sinasabi nga po in Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. In Leviticus 24 verse 15 sinasabi, those who blaspheme the holy shall bear their guilt. In Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang pangungutya po sa mga bagay na banal, lalo na po ang mga nakaugnay po sa ating Panginoong Kristo, ay hindi po biro. Now, pangalawang katotohanan po, because Mary is honored by God Himself. Sinasabi po in Luke chapter 1 verse 28, she is full of grace. In Luke chapter 1 verse 48, all generations shall call her blessed. In Luke chapter 1 verse 43, she is the mother of the Lord. Mocking Mary is mocking the plan of God. Mocking the rosary is mocking the gospel. Mocking the gospel is mocking Christ Himself. Kaya ano pong mahalagang dapat nating matutunan dito? Una, never mock what is holy. Sinisira po nito ang iyong proteksyon. Pangalawa, never discourage others from praying. Mas mabigat po ang kasalanan ng nagdadala ng iba sa kasamaan. Pangatlo po, the rosary is a spiritual weapon, not a decoration. Ito po ay pagyera laban po sa kasalanan, tukso, at demonyo. Pangapat po, one Hail Mary, prayed with faith, can change everything. Panglima, kung hindi mo pa nagagawang maging tapat sa rosaryo, nako po, simulan mo na. Kaya ka-curious kung minsan po nalimutan mo ng rosaryo, kung minsan po naiinis ka kapag prayer time na, kung minsan ay tinatamad ka manalangin, hindi ka po pinaparusahan ng Diyos. Hindi ka sinusumpa, hindi ka tinatalikuran. Pero inanyayahan ka niya na sa bawat Hail Mary, may grasya, may proteksyon, may lakas, may himala. Kung kaya nitong paalisin ang 15,000 demons, kaya nitong paalisin ang anxiety mo, takot mo, guilt mo, galit mo, trauma mo, kasalanan paulit-ulit, tukso na hindi mo matakasan, kadilimang bumabalot sa puso mo. Ang rosaryo ay hindi po simpleng dasal. Ito ay spiritual weapon. Kaya ka-curious, subukan niyo pong manalangin ng isang Hail Mary lang ngayon. Hindi po kailangan ng perpekto, hindi po kailangan mahaba, hindi po kailangan ng magarbo. Basta tapat. At panoorin mo po kung paano gagalaw ang langit sa buhay mo. Kaya ito pong mahalagang tanong at i-comment niyo po sa ibaba ang sagot. Ano ang gusto mong baguhin sa prayer life mo simula ngayon? I-comment niyo po ang inyong sagot. At tayo po ay magdasal ng one Hail Mary sa oras na ito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Mama Mary, help of Christians, pray for us. God bless po sa ating lahat. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.